Rema, Mga Repa, welcome sa Kwentuhang Diretsahan with your best choice! Woo! Lahat yung kilala ko lahat ng politikong niya. Bukod tangi, si Yorme talaga, ang may puso. Napakabuting tao. Ano sabi ng mga tao pag nandun si Yorme? Bumalik ka na! Bumalik ka na! Together, we will make Manila great again! Manila, God first! Ngayon, kilalanin naman natin ang Yorme's Choice ng Distrito 4. Pasok! Hindi tayo mawawala ng doktor sa konseho, Kuya Doc Francis Almiron. At ang nag-iisang Bombay natin, Councilor DJ Bagaching. Ang nanggaling sa barangayan, hindi tao, hindi hayop, Romeo Bagay. At ang nanggaling sa Sangguniang Kabataan, magiging konsehal natin, konsehala Eunice Castro. Kailangan natin ng abogada sa loob ng konseho, konsehala Attorney Lady Quintos. At siyempre, ang ating veteran legislator, ang Mr. Pre-Education, Councilor Rino Tolentino. Manila, God first! Mga Rema, Mga Repa, welcome sa Kwentuhang Diretsahan with your best choice! Kami ang mga batang sampalok ng Distrito 4 na makakasama ninyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa kwentuhang may kwenta. Ako po si Dr. Francis Michael Almiron, ang Kuya Doc ng Sampaloc. Tubong Isabela, isang Ilocano, pero isa na pong lehitimong taga-Sampaloc. May 20 years na po akong naninirahan at nagsisilbi bilang isang doktor dito sa ating distrito. Isa rin po akong nurse at biologist. Ako'y nakapag-asawa na isa pong lehitimong taga-Sampaloc din, isa pong doktora na 20 years na din pong nagsisilbi dito sa ating distrito. Kami po ay biniyayaan ng 3 anak at lahat po sila ay nag-aaral po dito sa Manila. Si Romeo Bagay, isang batang balik-balik. Pinanganak at lumaki po tayo sa Sampaloc. Natira po tayo sa iba't ibang lugar dito sa Distrito 4 tulad ng Harili Street, Ventura, Batanes. Nag-aral po tayo ng elementarya sa Ligarda Elementary School at nagtapos ng high school and college sa National University sa kursong Bachelor of Science in Education. Meron din po tayong master degree, Master in Public Management and Governance. At taong 2019, tayo po ay napagkatiwalaan ni Yorme Isko Moreno na pamunuan ang Manila Barangay Bureau. Ito po ay katuwang ng alkalde sa pagpapatupad ng proyekto sa lahat ng 896 barangay sa buong lungsod ng Maynila. At dito ko po napalawig na palawak ang aking experience sa public service. Kaya po sa darating na panahon, ay gusto ko naman ibigay yung aking experience bilang public servant. Kung aking pong napaglingkuran ng 896 barangay sa buong lungsod ng Maynila, sa darating na panahon, gusto ko naman ibigay ang experience bilang public servant dito sa amin sa Distrito 4. Kamusta po sa inyo, mga minamahal kong mga kapitbahay sa Sampaloc, ika-4 na pulok ng Maynila. Ito po yung lingkod na si Rino Tolentino, bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Hindi ko po talaga makakalimutan ang ginawa po niyong tulong sa akin magmula po noong 1992 hanggang taong 2001. Ginawa po niyo akong konsehal, binigyan niyo akong trabaho ng mga panahon na yon. Nakompleto ko po ang 9 years. 3-term councilors po yan. 3-term councilor po dahil po sa inyo. Muli, ang aking malaking pasasalamat sa inyong mga minamahal kong kapitbahay sa Sampaloc. At hindi pa nga ako natapos yan. Nabigyan niyo palang pagkakataon ang aking may bahay na si Ami Tolentino na ginawa niyo rin pong konsehal magmula pong taon 2001 hanggang 2010. Nabuo din po niya ang kanyang 3 terms councilor dahil po sa inyo. Maraming salamat po talaga Sampaloc sa inyong patuloy na pagtitiwala at pamamahal sa pamilyang Tolentino magmula po ng araw
sa dati nating Sampaloc Congressman Arturo Tolentino at naging senador, naging vice president ni Presidente Marcos nung araw po. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Ngayon, may katanungan po tayo. Sino ho ba talaga si Rino Tolentino? Alam po niyo, si Rino Tolentino, masasabi ko, siguro isa na po ako sa mga taong blessed na tao po. Dahil I come from a family of not only politicians, but from bankers. Mother side ko po mga bankero, daddy ko po politiko. Kaya po kami napag-aral, naaruga nung gusto na aking mga magulang, na aking mga ninuno. Siyam po kami magkakapatid, bunso po ako. Masasabi ko po, parang mga lahat ng kapatid ko, puro professional po. Doktor, abogado. Dalawang kapatid ko, abogado. Isa taga Ateneo, isa taga UP. Nagtapos cum laude. Pero salamat na lang. Hindi sila dito nagpa-practice sa Amerika. Kundi baka sila ngayon ng politiko, hindi ako. Ngayon po, ako po yung nabansagang Mr. Free Education, Mr. Education. Dahil yan po talaga aking advocacy. Yan po aking napag-aralan. Yan na ang ating in-inculcate ng aking mga ninuno po. Mahalaga po ang edukasyon sa tao po. Kaya parang hindi po ako makapapayag na yung mga batang nasanansangan ay hindi nakakapag-aral. Kaya ginawa po natin ng paraan yan, gumawa po ako ng batas. Nang dati po hindi nakakapag-aral. Hindi po sabi nila dahil ng kahirapan. Hindi po. Dahil naman po natin, subsidize po ang mga educational needs sa public schools ng buong bansa in accordance with Article 14 of our Constitution. The state provides, under Article 14, the state shall maintain a complete free education in all public schools in the entire country. Dito po sa ating lungsod ng Maynila, bago po naging konsehal, naghanap po ang koleksyon sa public schools. How can there be a complete free education kung kaliwat kanan po ang kinokolektang miscellaneous fees o school fees sa public schools? Kaya maraming nung araw hindi nakakapag-aral. Napakataas ng literacy rate. Kaya nung ako po inyong ginawang konsal noong 1992, ginawa po natin ng paraan yan. The problem then was really perennial. Ang dami sa lansangan hindi nakakapag-aral. Ano sabi ng ating pambansang bayani? Nasa kamay po ang kinabukasan ng ating bayan. The youth is the hope of the motherland. Paano mangyayari yun? Kung maraming mangmang hindi nakakapag-aral, maraming no read, no write. Kaya nung ako po, gumawa po ako ng ordinansa ng batas sa Maynila by virtue of Ordinance 7768. Wala na pong koleksyon sa lahat po ng pamparal ng bayan, sa lahat ng public school sa lungsod ng Maynila for the benefit and welfare po of all our public school children, particularly our poor neighbors in the 4th District of Manila po. Sa inyo po. Ngayon po, edukasyon po ang aking advocacy. Ang sabi ko po, ako po yung bunsong kapatid, siyam po kami. Meron po akong 3 anak. Speaking of a family man, ako po yung family man sa aking personal na buhay. At ako po yung inyong pinakatiwalaan being your dad as a city councilor of our district bilang ama rin ng ika-4 na pulok ng Maynila. Kung ano po ginagawa ko sa aking pamilya, sa aking mga anak, tungkol sa edukasyon, ganoon din po pangangalaga sa edukasyon ang gagawin ng inyong likod na si Rino Tolentino. Ginagawa po yan. Ano po bilin ko po sa aking mga anak nung sila po yung nag-aaral? Don't be one of the many. Be one of the few. Kaya sa awa po ng Diyos, nag-aral po mabuti ang aking mga anak. Sa tulong ko po at na aking may bahay, tinuruan namin ng paano mag-aral ang aming mga anak. Lahat po ng aking 3 anak, nag-graduate po ng cum laude lahat po. Sa Ateneo, UST, sa UST po. Kaya may very proud father po. Lahat po ng anak ko, graduate na. Kaya yun po, ang buhay po. Si Rino Tolentino, masasabi ko modesty aside, somehow, I am a very responsible father, not only to my family, but to my constituency in the 4th District of Manila. Yan po ang advocacy ni Tolentino. Ako po yung nag-aral. I pursue my Master's in Business Administration. Nagtapos din po ako with flying colors. Cum laude din po ako nung master degree po ako. Aking tatay po, tapos po sa Ateneo, cum laude din po sa Ateneo po. Aguilar siya.
si Arturo Tolentino, it's beyond question. Talaga pong napakatalino, the brightest, brilliant lawyer during his time. Paano ang nila Marcos yan, nila Salonga, Padilla. Sila pa mga legal luminaries nung araw po ng panahon yun. Tatay ko po, nagtapos ng cum laude, Arturo Tolentino, magna cum laude. Ano ba susunod sa magna cum laude? Suma. Ang inyong lingkod po, yun, sumabit po. Kaya cum laude, hindi po ako nagsuma cum laude. Ayun po mga kaibigan, ang narinig po nyo kung sino po, si Rino Tolentino, I've given you a brief background about your humble servant. At hindi ko po masasabi sa inyo, may sinasabi po na ako po ay isang politiko. Ayaw ko po sabihin na ako'y politiko. Ito po, mayroon po akong disclosure ngayon. Tawagin po nyo akong public servant. Lalo ko po ang politikong hindi namumulitika. Yan po ang inyong lingkod, si Rino Tolentino, ang inyong humble servant, ang inyong public servant, ang inyong empleyado. Sana po gawin niyo muli ako empleyado sa susunod na Konseho ng Maynila. At tulad po ng dati, doon po sa Konseho ng Maynila, sa susunod na taon, kung sakali po ako yung makachamba, God willing, sa tulong po ninyo muli, at sa basbas ng pong may kapal. Tulad po ng dati, ang maririnig po sa Konseho ng Maynila ay hindi po boses ni Rino Tolentino, kundi po boses, isip at damdamin ninyong mga minamahal kong kapitbahay sa ikapat na purok ng Maynila. Again, mabuhay po kayo lahat, mahal ko po kayo lahat, mga minamahal kong kapitbahay sa Sampaloc, Manila. God first po tayo lahat. Hello po, magandang gabi. Ako nga po pala si Eunice Andanis Gomez Castro. Ako po ay kasalukuyang barangay chairman sa amin sa distrito. At ako din po ay nanalong SK Federation President tong taong 2010 to 2013. At sa parehong taon, ako po ay nanilbihang NCR Director sa Sangguniang Kabataan National Federation po noon. At sadly po, kami po ang huling batch ng SK na nagtapos po ng ages 15 to 17 years old at that time. At masakit din dahil kami rin ang huling batch na ina-abolish na ang SK sa buong Pilipinas. Pero ang maganda doon, officer kami at that time, na ilaban namin ang pagsulong na wag ma-abolish ang SK noon. At masayang-masaya ako dahil na-amen lahat ng nilaban namin noong panahon na yon. At ngayon ay batas na iyon ngayon. At ako din po pala ay nagtapos ng Operations Management sa eskwelahan sa Taguig. At dahil pag nanegosyo ang tinapos ko, at ang mga magulang ko ay nasa negosyo rin. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Ako po ay isa sa mga nangangasiwa ng mga negosyong iyon. Kami po ay nasa rentals at minsan ay nasa construction business. Kami din po ay nagpe-flipping ng mga lupa at mga bahay sa iba't ibang lugar po. At ang inyong lingkod ay may maliliit na mga food franchise din po sa Metro Manila. Ito po ay hindi ko sinasabi para po magyabang sa inyo. Ito po ay sinasabi ko para po makilala nyo ako ng lubusan. At last year po, ako po ay nagtapos ng Government Relations sa eskwelahan naman sa Canada. At pinalad po ako na makapaglingkod sa Solicitor General ng Toronto. At ganoon din, naging tulay ko din na makapaglingkod sa Toronto City Hall nila. Mamit din po ang mga konsehal doon, maka-attend ng session nila, makapag-observe. At naka-attend din po ako ng mga Filipino events doon, nakapag-participate, nakapag-work din po ako. At ako din po ay nanelbihan sa mga minister doon, nag-volunteer din po ako. Ako po yung sumasama doon para umatan ng mga hearings nila at sa mga ginagawa nilang polisiya. At sabi ko nga po, ako po ay 30 na at single din po ako. Marami po akong gustong gawin sa distrito natin. Marami rin po akong oras. Kaya sana po, huwag nyo naman akong sayangin. Sana po tulungan nyo ako at tulungan nyo po kaming lahat. At sigurado ako, sa partido namin na bilis kilos, marami po talaga kaming magagawa sa buong Maynila. Mga nanay, mga tatay, mga kababatang kapatid ko at mga kuya ko, mga ate ko at lalong-lalo na sa mga lolo at lola ko. Sana po'y ako na lang ang maging paborito nyong bunsong apo, bunsong kapatid at bunsong anak sa Konseho ng Maynila para sa Distrito 4. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ito po si Attorney Lady Quintos, ang kasalukuyan ninyong konsehal sa Distrito 4. Sino si Attorney Lady Quintos? Ako po ay isang abogado at sumunod po sa yapak ng aking mga magulang pagdating sa pagbibigay ng serbisyo publiko. At ako din po ang anak ng bata ng Sampaloc sa Distrito 4. Bukod po sa pagiging public servant, ako din po ay isang abogado, asawa at ina sa aking 2-year-old boy, little boy po. Nagsimula po ang aking paglilingkod or ang pagbibigay ng serbisyo publiko nung ako po ay 21-year-old po. Halos 10 taon po tayo naging barangay kagawad sa barangay namin, dyan sa barangay 542. Pagkatapos po nung tayo ay maging ganap na abogado, ako po ay pumasok bilang Chief of Staff sa opisina ng aking ama, si Attorney Wardy Quintos, kung saan na saksihan ko po ang mga ginagawa niyang pagpasa ng ordinansa, resolusyon at pagbibigay ng libreng serbisyong legal na pangunahing advokasya po ng aming pamilya for almost 3 dekada na po. Ang tanging pangarap ko po bilang konsehal ay mapagpatuloy ko pong magbigay or pangalagaan at mapagpatuloy ang dekalidad na serbisyong sinimula ng aking mga magulang. At sana matuloy ko pa po yun bilang public servant for 2nd term po. Hello po, DJ Bhagat Singh here. Sino ba si DJ Bhagat Singh? Who am I? Simple lang. Ako ay isang public servant all my life. Pero bago nun, ako po ay isang ama, mabuting anak, mabuting asawa, at lingkod bayan sa Sampaloc. Ako po ay buong buhay ko po nasa public service. Ako ay nag-aral sa UP Diliman, University of the Philippines, major in broadcasting. At ako rin ay naging Chief of Staff ni Senator Edgardo Angara sa Senado. At noong 2004 po, nilibot ko buong Pilipinas mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Kasama ko si The King FPJ. Ngunit nadaya tayo. At ako rin ay naging Director sa Philippine Tourism Authority, PTA, sa ilalim ng DOT, Department of Tourism. Ang trabaho ko pumunta sa lahat ng mga magagandang tourist spot ng Pilipinas. Pero nag-resign ako noong 2010 upang tumakbong konsehal sa minamahal natin distrito ng Sampaloc. At salamat po sa inyo at sa itaas. Tayo po ay naging konsehal. Hanggang ngayon po, 4 na termino na po. At kung pwede po, gusto ko pong ituloy yung paglilingkod sa Sampaloc with Yorme's Choice po. Kasama si Yorme Isko Moreno, Chia Tienza, si JTV Villanueva. Dahil naniniwala ako sa liderato ni Isko Moreno. At siyempre po, itutuloy natin ang nasimula ng aking lolo na si Mayor Ramon Bhagat Singh at ang aking ama na si Congressman Ambassador Dondon Bhagat Singh. And siyempre po, yung tuloy-tuloy na serbisyo ay talagang i-dedicate namin ang buong buhay namin para magserbisyo sa inyo. So muli, Sampaloc, Yorme's Choice po tayo. Sampaloc, Manila, God first. At kapag kayo'y na-ching, isipin nyo si DJ Bhagat Singh. Sa ngayon po, sa loob po ng halos 2 taon na, ang aking mga ginagawa po ngayon sa ating distrito ay ang lingguhang medical mission, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha. Lahat po yan ginagawa po natin at naghahatid ng mga libreng konsulta, libreng gamot, mga free diagnostic test, free feeding program, Operation Tuli, taon-taon po yan. Yan po ang aking ginagawa sa ngayon na sana po sa mga susunod na panahon, pagpagpalain po tayo, ay itutuloy ko po lahat ng yan at mas mapapalawak ko pa po yan at hindi lang ho yan. Hindi lang programang medical, kundi mga community services, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan at sa ating mga mahal na mga lola, lolo. No? Mga programang para sa kanila po na talaga namang dapat lang naman po, no? Dahil sabi nga, ang mga birthday nila ay konti na lang. Sana bigyan na natin sa kanila lahat ng mga tulong na dapat na matamasa naman po nila sa mga huling sandali kanilang buhay. Pero sa tulong po ng nasa itaas at ni Kuya Doc na nandito po lagi, ay dadagdagan ko pa po ang inyong mga birthday, aking mga mahal na mga lola at lolo. Huwag po kayo mag-alala. Simple lang yan. Alam mo tayo, matagal na tayo sa serbisyo. Kung anong inilapit nyo kay DJ, tsak, tutulungan natin kayo. Whether lahat or parte, basta may tulong yan. Pero basically,
public service starts at home. Dati, nung bata pa ako, nakikita ko ang mukha ng tao kapag tinutulungan ng aking lolo, ng aking ama, ibang-iba kapag nakatulungan. At yan ang inaano ko sa puso ko na matulungan at ma-improve ang mga buhay ng ating mga kababayan sa Sampaloc. Pero yung bahay ko po, it's a daycare. Since 2009, it's been a daycare for several zones and several barangays. Bahay ko yun, libreng daycare yun. Ang dami na nag-graduate doon. Because public service begins at home. Pero kung ano man ang mga programa pa ni Yorme, tsak tutulungan natin si Yorme, 100%. Sa konseho naman, dati fiscalizer tayo, yung mga Torre de Manila, tayo lang ang kumontra dyan. Yung mga smart exemption sa tax exemption, tayo kumontra dyan. At yung privatization ng mga palengke, tayo kumontra dyan. Binibigay natin ang ating stand para alam ng tao na meron silang boses at somebody will be there to defend them. Pero sometimes, hindi tayo nananalo sa botohan, pero we put our stand out there. Yan ang public servant at yan ang legislator sa konseho. Pero lahat ulit ng legislation na kailangan ni Yorme, tsak, we will support 100%. We will take our direction from our leader, Isko Moreno. And like what he did before, gagawin na niya ulit ngayon. Don't you worry, dahil we will bring Manila back to its greatness, sabi nga niya. Pero Sampaloc, my house is open, bukas ang aming bahay sa Kundiman Street. Punta lang kayo doon and we will help you. Bilang dating barangay chairman, ang naiisip ko po na may tulong na mibibigay ko sa hanay ng barangayan ay mapalakas at mapaiting ang kanilang mga function para mapagsilbihan nilang mabuti ang kanilang mga nasasakupan. Katulad ng pagbibigay ng seminar sa mga barangay tanod, treasurer, secretary, kagawad at mga barangay chairman. As a matter of fact, noong taon 2022, pagkatapos ng barangay election, tayo po ay nagbigay na ng orientation sa mga bagong halal na barangay chairman to guide them kung paano nila mapatakbo ang kanilang barangay for the next 90 days. At sa aking pag-iikot sa buong lungsod ng Maynila, napag-utusan tayo ni Yorme, lalo-lalo ng panahon ng pandemya, nakita ko po kung ano po yung mga pangunahing problema ng ating mga kababayan na mahihirap. At isa po rito, ang nakikita ko at kung ako'y papalarin, ang isa pong unang-unang ordinansa na aking ipapasa sa konseho ay magkaroon ng libreng burulan yung ating mga kababayan na mahihirap. Mahirap, very challenging, pero siguro kung mabibigyan ng pagkakataon itong ordinansa na to ay maraming itong may kinabang hindi lamang sa Distrito 4 kundi po sa buong lungsod ng Maynila. Bakit po ito ang aking naisip? Sa aking pag-ikot sa buong lungsod ng Maynila, nakita ko po yung ating mga kababayang mahihirap pag kami namatay ng mga kamag-anak, saan ho nakaburol? Sa bangketa, sa kalsada. At least kung mapapasok itong ordinansa na to, is mabigyan lamang ng dignidad ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa mga huli sandali dito sa mundong ibabaw. Muli po, maraming salamat. Ang mga naiisip ko pong gagawin kung sakali pong palarin tayo ay ang makapag-provide po sana ng health and death insurances dito po sa atin sa distrito. Bakit ko nga po ba gustong gawin na yun? Ako po ay araw-araw bumababa sa mga namatayan nating constituents. Mula noon, nung SK pa ako sa buong distrito ng Maynila, mapahanggang ngayon po. At every time na bumababa ako po ay nakikinig sa mga istorya nila mula sa mga hospital bills nila, mapahanggang mamatay ang taong mahal nila. Masakit sa akin na pakinggan ng mga iyon dahil minsan o kadalasan, hirap na hirap silang itawid yung buhay ng mahal nila kasi kapos na kapos sila sa pangbili ng gamot, sa pangbayad ng medical bills. Lalo na pagka kunwaring namatay, wala nang magandang mapagburulan, tapos minsan inaabot pa ng mahigit buwan para lang makapag-ipon ng pera, para makabigay ng magandang himlayan sa taong mahal nila. Sino ba naman sa atin ang gustong pahabain yung taong mahal natin sa buhay na minsan nasa kalsada? Kaya alam kong magiging magandang proyekto po ito para sa distrito. Ito po hindi ko sinasabi na para magbigay ng ngiti sa mga mukha ninyo, sa mga nanonood po ngayong gabi. Ito po yung sinasabi ko dahil gusto kong gawin, gusto ko pong isulong. Dahil alam kong makakatulong na malaki para dito sa distrito natin sa 4. At malay pa natin pala rin tayo, baka buong
Kamaynilaan pa maipukpok to. Dahil alam ko kung sakaling papalarin yung buong partido namin, nabilis kilos, marami nang ginawa at marami pang gagawin, ay alam ko talagang mabibigyan ng magandang liwanag itong gusto kong isulong na batas po dito sa atin sa lungsod. At ang pangalawa ko pong gustong gawin, kung sakali pong palarin tayo, ay ang makapagbigay ng libreng physical therapy. Bakit ko nga po ba ito gustong gawin? Dahil ako po ay may personal experience. Dahil ang lola ko po ay sakam sa cancer nung pandemic time. Pero prior to that, siya po ay na-stroke nung taong 2019. January. Tapos nagtataka kami, bakit hindi siya gumagaling? Yung pala, lumalaban na rin yung katawan niya sa cancer. Lung cancer siya noon. Pero isa't kalahating taon namin siyang ginamot. Araw-araw, walang palya. Talagang nagte-therapy ang lola ko. Mahal, buti mapalad ang magulang ko sa mga kapatid niya na nakakapag-provide sa lola ko ng araw-araw na therapy, nakakapagbayad ng lahat ng maintenance niya. Pero sabi ko nga, pag bumababa ako, nakakakita ako ng mga stroke patient or kahit anong other related sickness na kailangan ng therapy, lalo na autism. Sabi ko, kung makakapag-provide ng ganon, mas mapapahaba natin ang buhay ng mga tao dito sa atin sa distrito. Mas mabibigyan natin sila ng opportunity na mas makatulong, mas makapiling pa ang taong mga mahal po nila. Kaya alam ko, kung sakaling mapupukpok talaga kaming lahat, alam kong mabibigyan din ng liwanag po itong batas na gusto kong gawin. Siyempre po, ang pangunahing advokasya po ng inyong lingkod bilang abogado ay magpatuloy po na magbigay ng free legal assistance or ang libreng serbisyong legal na sinimulan pa po ng aking ama 27 years ago ni Attorney Wardy Quintos. Yun po ang unang pinaka-importanting programa na gusto ko pong ituloy na ipamahagi sa Distrito 4 sa Sampaloc. Pangalawa po ay mas patibayin pa po ang pagbibigay ng free legal assistance sa pamamagitan ng pagtutok po ng pagbibigay ng advice sa mga barangay officials natin sa distrito. Dahil karamihan po or halos marami po, a certain number po ang mga lumalapit sa inyong lingkod, sa aming opisina, nagtatanong po ng mga legal advice, legal query po, pagdating po sa barangayan. So, ang gusto ko po sana ay mapagpatuloy ko po yun at maging ang una na lang iisipin na pagdating sa usaping legal, lalong-lalo na sa usaping legal, pang barangayan, andyan po ang opisina ng inyong lingkod, si Attorney Lady Quintos, para magpatuloy po na magbigay ng ganong dekalidad na programa. Pangalawa po doon ay palawakin po ang ating medical assistance. Sa katunayan po sa kasalukuyan, meron po tayong tuwing linggong medical mission na isinasagawa na nililibot po natin yan sa Distrito 4. So, pipili po tayo ng mga zona or mga barangays na binababaan para po mas marami tayong matulungan pagdating sa tulong medikal. Every Monday naman po, meron tayong duty na doctor sa district office natin kung saan may free check-up, free gamot na pinapamahagi po sa lahat po na nangangailangan ng tulong medikal. Pagdating naman po sa loob ng konseho, ang isa sa mga gusto ko pong ipagpatuloy na ipasa, whether it be an ordinance or resolution, whether it be through a resolution or through an ordinance, is yung mga tulong po sa pabahay sa pamamagitan po ng expropriation ordinance under the Land for the Landless program ng lungsod, na kung saan ang magbebenepisyo po dito ay hindi lamang isang tao, kung hindi isang angkan or isang pamilya na mananatili po sila sa distrito natin sa Sampaloc, para naman po balang araw ay mapasa kanila at maging sa kanila talaga at hindi nila kailangan magbayad ng renta ng pangmatagalan po. Pangalawa po is yung ordinances about sa mga senior citizens po natin, dahil alam naman po natin na ang dami na po nilang sinakripisyo at pinagdaanan sa haba ng buhay nila bilang isang senior citizen. So, more ordinances na that would benefit them. Maganda pong balik po yun sa mga pinakita nilang pagbibigay serbisyo nung sila'y bata pa hanggang sa sila'y tumanda na. At pangatlo po is syempre po bilang ina ay para po sa mga
kapwa ko ina sa distrito sa Sampaloc and sa buong Maynila po as ordinances and resolutions na kung saan ang magmo-most benefit po are the moms po sa distrito natin, mga magulang, ang mga na tatanging ina po sa distrito. At syempre, pag nandyan ang benefits para sa mga ina, lagi kasama ang mga anak. Twin po yun, magkadikit po palagi yun, ang ina at mga anak po. Yun po yung mga ilan sa mga programang gustong ituloy at dagdag pa po ng inyong lingkod bilang konsehal nyo sa Distrito 4. Magandang gabi po ulit sa mga minamahal kong kapitbahay sa Sampaloc, sa Maynila. Ang may tanong po, anong mga programa ang nais kong isulong? Alam po ninyo, itong pagbabalik ng inyong lingkod, baka sakali po ulit ako, ay dahil po na discover ko po yung mga nakaraang mga linggo, mga nakaraang buwan, sa pag-ikot po na aming grupo. Ay, although basically po, ay nagko-comply po yung mga public schools sa aking ordinansa at 7768 na dapat talaga walang collection to obtain the complete free education. Eh, may mga ilang po mga eskwelahan ay parang nagpapalusot, hindi po sumusunod. Eh, nawala lang po ako ng ilang taon. Parang nalingat lang po ako. Eh, may mga iba pang ito, meron na naman mga ibang lumalabag po. Hindi naman po lahat. Majority, nagko-comply po dahil kada meeting po namin, nagtatanong po ako. Kalimitan naman po, nagko-comply. Pero misa, may ilan na may mga kinukolekta pa rin. Sa kadahilanan siguro po, na yung mga opisyalis po ng public schools, siguro po, ayaw nilang pumunta ng City Hall para asikasuhin yung disbursement of funds for the educational needs sa public schools po. Gusto nila, shortcut, imbis na kunin sa Special Education Fund ng pondo ng Maynila, NOR po yan, sa DepEd, sa national government, may budget din yan, napakalaki ng budget, ay kinukuha sa magulang, kawawa naman po. Agrabyado na naman. Pero hindi na po laganap yan. May mga iba po talagang nagpapalusot. Kaya ako po gusto kong bumalik para matutukan po natin muli yan. God willing, makaupo mo ulit tayo sa Konseho ng Manila. Tututukan ko po yan. Kasi ganyan po dati ginawa ng inyong lingkod. Nung ginawa ko po yung ordinansang yan, in fact, panaginip ko po dati yan dahil wala po naniniwala magagawa kong batas yan. Una-una, Tolentino was only one voice in the wilderness sa Konseho ng Maynila. Dahil yung mga kasamahan ko, parang nape-pressure. May second reading, may public hearing yan. Nandiyan po, yung mga maestra, yung mga guro, sa gallery, punong-puno po yan. Even the city school superintendent din. Binulungan pa ako. Medyo hindi po maganda ang sinabi sa akin. Dati po kasi hindi pa automated, binabasa pa, mano-mano. Biri mo, may nagsabi sa akin, nilapitan ako during the recess, during the deliberation sa second reading. Konsel, baka hindi basahin yung pangalan mo ng mga teacher. Ibig sabihin, baka raw dayain ako. Sabi ko, so be it po. Campaign promise ko po yan. Free education, alisin ng koleksyon, sagipin. Ang mga agrabyado nating magulang na di napag-aaral ng kanilang mga anak dahil ginagawang kondisyon ang sapilit ng koleksyon sa public schools. So be it. Dayain niyo ako. Basta gagawin ko campaign promise ko. Sa awa po ng Diyos, nagdasal po ako nun. Isang panaginip came into reality that eventually po, nakumbinsi ko po ang mga konsel ko po. And at the end of the day po, pagdating po ng third reading, debate po yan, nakumbinsi ko po sila, dasal ako sa Diyos. Napa-aprobahan ko po yan. Wala pong koleksyon. At sa awa po ng Diyos, na-re-elect po ako. For the second time, for the third time. God is really good po. Kapag may magandang po intensyon, isang lingkod bayan, talagang di po bababayaan ng Panginoon yan. Yan po yung ginawa ko alang-alang po sa mga agrabyado nating mga magulang na imbis na pag-aralin nila ang kanilang mga anak, nakaliwat ka na ng koleksyon, dadalhin na nila sa pagkain nila, kakain na lang nila. O, may mga gamot sila, maintenance, nagdadialysis. Kababa, mga agrabyado, mga magulang, mga mag-aaral, lumalaki mangmang. Kaya sinagip ko po yung mga agrabyado natin, mga magulang.
O, ngayon po, meron po akong isang ordinansa rin. Tungkol naman po sa mga ospital. Ordinance 7939. Dati po, meron tayong mga kapuspalad na kapitbahay. Agabyado. Hinihingan ng deposito, kondisyon para mabigyan ng kwarto sa ospital po. Ginawa rin po ulit ng paraan ni Tolentino yan. I again address that problem. Ngayon po, pumunta po kayo sa lahat ng private school, private hospitals sa lungsod ng Maynila. Wala na pong nire-require na deposito para makakuha ng kwarto ang mga kapuspalad natin, mga kapitbahay, mga graduate natin kapitbahay. Kaya yan po ang aking mga babantayan, baka may mga lumalabag po yan. Kanina pa nabanggit ko, panaginip ko dati, tanggal yan ng koleksyon. Talagang nangyari po yan. Ngayon po, meron ulit itong panaginip. Tapos na po ang free education sa ating madlang people. Ito na mga aking gagawing free education. Gusto ko pong dagdagan, isang panaginip na naman. Ang mga benepisyo, ang mga pribileyo ng ating mga barangay leaders sa ating distrito who are frontliners in their own respective areas. Napakahirap po ng problema ng ating mga barangay officials. May gusto pong gawing batas, panaginip na naman po ito. Sana samahan po dito ako ng aking mga konsyal kung sakali makaupo ako na mapa-aprobahan to for the benefit of all barangay officials. Dahil gagawin po natin, I will file an ordinance that will mandate all private schools located in the city of Manila para po bigyan ng full scholarship, gawing libre ang mga mahal sa buhay, mga anak ng mga sitting barangay officials sa lungsod ng Maynila. Napakaganda po niya, napag-aralan ko na po yan, may team po ako yan. Sabi ko kasi bago ako magsisigaw sa mikropono, sigurado napag-aaralan ko po yan. Malaki po ang kita ng mga private schools sa lungsod ng Maynila. Tax-free po yan. Ayon po sa atin sa Ligang Batas, ang mga tax-free institutions ay mga religious institution, educational, NGOs, yan po mga tax-free. Puro sila kabig, ang lalaki naman kanilang sinisingil ng mga tuition fees, school fees, etc. Panahon na, para naman sila tumulak. Panahon na, para sila tumulong sa ating mga mamamayan taga Maynila, lalong-lalo na, specifically, ang mga barangay officials. Isang panaginip yan, sana po, manalo po ulit ang inyong lingkod. Gagawin po natin yan na mabigyan ng full scholarship. Libre edukasyon na naman. Pero ito, sa mga mahal sa buhay ng mga barangay officials na nakupo sa lungsod ng Manila. Marami pa ako naiisip, marami pa ako mga batas dati na nagawa. Modesty aside, na napapakinabangan na po na nakararami. At tulad mo ng dati, habang nandito po, ang inyong lingkod na si Rino Tolentino na naglilingkod sa inyo, na pinagkakatiwalaan ninyo, ibibigay ko pong buong-buo ang aking sarili sa inyong mga mamamayang taga-Sampaloc, mga minamahal kong kapitbahay sa ikapat na purok na Maynila. Tolentino, ako po ang tatayong taga-sagip, taga-salba ng mga inaapi natin kapitbahay, ng mga agrabyado natin kapitbahay. Tolentino will be the defender of the weak. Tolentino will be the defender of the oppressed. Tolentino will be the defender of the aggrieved. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapitbahay sa Sampaloc.